Ang aking pong tanong ay ganito. Sa dami po ng reliyon o dami ng pananampalataya na dumarating sa panahong ito, Brother Eli, paano po kami nakakatiyak na kami po ay nakakasiguro o nakakatiyak na ang aming pinag-aaralan sa ngayon o balak aniban ay ang turo ay kaligtasan ng mga taong nakikinig sa salita ng Diyos. Yan lamang po. Alam mo kapatid, yung pagiging makatiyak ka, makasigurado ka sa lahat ng paraan ng buhay, kailangan yun eh. Kung mag-aasawa ka, dapat masigurado mo, mahal ka ng asawa mo. Dahil kung hindi, tuturutoting ka lang, no? Kailangan habang pinalalaki mo yung anak mo, matiyak mo na talagang natataniman mo yung anak mo ng mabuting prinsipyo sa buhay para kung maiwan mo man siya, hindi ka nag-aalalang magiging masama yung anak mo. Sa napakaraming bagay sa buhay, naniniyak tayo. Pagka namamalengke ka sa palengke, pinipili mo yung mga pinapamili mo para wag bulok ang makuha mo Yung pagkatiyak ng mga bagay ay napakahalaga nun sa buhay, lalo na pagdating sa kaligtasan, sa pananampalataya, kailangan makatiyak tayo. At ang paraan para tayo makatiyak ng kaligtasan ay yung eksaktong aral ng Diyos ang nakuha mo, hindi dinagdagan. Kailangan para makatiyak ka, siguradong yung tinutupad mong aral nakasulat na eksakto sa Biblia. 4:6 ng unang Korinto. Pakibasa. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Ayon, matuto kayo ang wika, huwag magsihigit sa mga bagay na nasusulat. Dapat ang matutunan mong aral, yung siguradong nakasulat. Walang bawas, walang dagdag kahit isa. 26:2 ng Jeremias. Ganito ang sabi ng Panginoon, tumayo ka sa looban ng bahay ng Panginoon at salitain mo sa lahat ng bayan ng Huda na nagsisiparoon upang magsisamba sa bahay ng Panginoon ang lahat na salita na iniutos ko sa iyo upang salitain sa kanila. Huwag kang magbawas ng kahit isang salita. Bawal bawasan kahit isang salita. Sabi ng Biblia, pwede ba naman dagdagan kahit isa lang? Basahin natin ang 35:6 ng Kawikaan. Bawat salita ng Diyos ay subok, siya'y kalasag sa kanila na nanganganlong sa Kanya. Huwag kang magdagdag sa Kanyang mga salita. Baka Kanyang sawayin ka at masunduan kang sinungaling. Ayan, bawal dagdagan, bawal bawasan kahit isa lang. Actually, kay Kristo nga, pinahigpit niya pa yan Kahit tuldok at kahit kudlit, ayaw niyang madagdag o mawala 5:18 ng Mateo. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Yan, sarado na. Tuldok, kudlit, bawal. Bawal dagdagan ng isang salita, bawal bawasan ng isang salita. Pagka yung talagang eksakto nakuha mo, makakatiyak ka ng kaligtasan, kapatid. Paano mo matitiyak ang kaligtasan? Sa unang Korinto 15:1-2. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo, kung matiyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Kailangan maingatan mo eksakto yung salita, matupad mo yung salita ng Diyos at maliligtas ka.
Sigurado yun eh. Walang ano yun eh, walang, ang tawag ni Pedro ron eh, surer word. Ibig sabihin nun, panatag, walang kaduda-duda. Basahin natin sa English yung 2 Peter 1:19. We have also a more sure word of prophecy. We have a more sure word of prophecy. Kailangan ang sinasampalatayanan mo, siguradong salita ng Diyos. Pagka sinampalatayanan mo, purgatorio, wala naman sa Biblia yon, wala naman salita ng Diyos na purgatorio, wala naman limbo, no? Wala namang rosaryo, wag magagalit sa akin, ano? Kasi wala talaga yun eh. Ngayon kasi, madali mong malaman kung ang isang turo ay nasa Biblia o wala. Hahanapin mo lang. Papakomputer mo, lagay mo sa computer, kapatid na Luz. Meron bang purgatorio sa salita ng Diyos? Dapat kasi eksakto eh. Walang dagdag, walang labis. Yung purgatorio ba, nasa salita ba ng Diyos yun? Pahanap natin sa computer, kapatid na Luz. Opo, ayan. Hanapin natin sa computer ang salitang purgatorio in Bible version, Bibliang Katoliko. Mula Henesis hanggang Apokalipsis, the result, no word or praise found. Kita mo? Sa Bibliang Katoliko na mismo, walang purgatorio eh. Yung bang rosaryo, meron ba nun sa Bibliang Katoliko? Pahanap natin. Hanapin po natin ang salitang rosaryo. Sa Bibliang Katoliko pa rin, mula Henesis hanggang Apokalipsis, result, no word or praise found. Wala pala naman nun sa Bibliang Katoliko, yung rosaryo. Yung salitang, kapatid na Luz, sa Bibliang Katoliko pa rin, yung limbo, meron ba nun? Limbo. Hanapin po natin sa Bibliang Katoliko ang limbo. Mula Henesis hanggang Apokalipsis, result, no word or praise found. Sa salita ng Panginoon na huwag kang magdadagdag kahit isa, huwag kang magbabawas kahit isa. Dapat ang matututunan mong aral, eksaktong nakasulat. Pagka maraming idinagdag na wala namang mabasa sa Biblia, nakakalungkot naman yata tayo manatili sa ganung relihiyon na ang mga aral inimbento. Mababaliwala ang ating paglilingkod sa Diyos. 7:7 ng Marcos. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Wala ng kabuluhan ang pagsamba, ang worship, ang service. Pagka ang itinuturo, aral ng tao, wala naman pala sa Biblia. Paano ngayon yan? Bakit tayo nagpapabinyag pa ng bata? Pupunta naman pala sa langit ang bata. Ba't kailangan magkagastos ka pa at mangutang ka pa para lang maghanda sa binyag, humanap ka ng ninong at ninang, wala naman palang panganib sa bata dahil ang mga bata papunta talaga sa langit. Sinabi ni Kristo yan, 19:14 ng Mateo. Datapwat sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. Tamo na, sa mga bata pala ang kaharian ng langit, kaya walang kapangapanganib sa bata Ano man ang mangyari sa isang bata ay makakarating siya sa langit. Hindi kailangan pabinyagan o bindisyonan o kung ano-ano pang mga ritual kasi wala namang kinalaman yung bata sa kasalanan ng tatay niya o nanay niya. Sasabihin, kailangan na kang binyagan dahil may original sin. Meron bang original sin sa Biblia? Wala yon, mga kababayan. 18:20 ni Ezekiel. Ang kaluluwa na nagkakasala mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matuwid ay sasa kanya at ang kasamaan ng masama ay sasa kanya. Hindi pwedeng manahin yung kasalanan para magkaroon ng original sin ng bata. Gusto mong maligtas na tiyak, kapatid? Manghawa ka lang dun sa sinasabi ng salita ng Diyos dahil ang Diyos eksakto. Hindi niya sasabihin yung may labis at hindi niya rin sasabihin yung may kulang. Kumpleto ang aral ng Biblia para sa kaligtasan ng tao. At para patunayan ko sa yung kumpleto, walang limbo, wala ring purgatorio. Hanapin mo nga yung sibuyas sa Biblia, Sis Luz.
Hanapin po natin ang salitang sibuyas sa Biblia. Yan. In Bible version, ang dating Biblia mula Henesis hanggang Apokalipsis. Result, one word or phrase found. Nakikita pala sa Biblia ang sibuyas. Sa Bibliang Katoliko ba, may sibuyas, Sis Luz? Pamahanap mo sa Bibliang Katoliko. Sige po, sa Bibliang Katoliko natin hanapin ang salitang sibuyas. Mula Henesis hanggang Apokalipsis, result, one word or phrase found. Basahin natin yung sitas kung saan nakita yung sibuyas. Yan po ay nakasulat sa bilang 11.5 sa Bibliang Katoliko. Sino kaya ang makapagbibigay sa atin ng lamangkati? Naaalaala natin ang isdang kinakain nating walang bayad sa Ehipto at ang mga pipino, mga milon, mga sibuyas at bawang. Pero palang bawang, makakapag-adobo ka. Pagka Biblia, pagbabatayan mo, talagang kumpleto. Pagka totoo, pag umiiral. Pero pag hindi umiiral, hindi isusulat sa Biblia, kagaya halimbawa nung purgatorio. Yung limbo, wala sa Biblia yon. Yun ang paraan para makatiyak ka ng kaligtasan, kapatid. Ang pananampalataya mo, ibatay mo lang sa salita ng Diyos. Eksakto, walang labis, walang kulang, walang dagdag, walang bawas.